Okay, so here is now your official task. So, dito sa to-dos natin siya ilalagay. So, for now, ang task name muna niya. Tsaka ako nai-hide to kasi kailangan natin ito eh. So, reconcile log. So, kapag hahanapin mo siya sa screen meter, 10243 Nilay. Task is Palagyan mo na lang kay daddy. Antayin mo si daddy. Teka, nalilito si mami. Ako hindi ko makita yung ano. Amazon, eBay, removal order, dangerous goods, stranded, reviews, inventory, loss, damage, miscellaneous, negative, Norwex, customers, placing orders, reconcile. Ito. Sorry. Reconcile FBA shipments. Okay. Reconcile FBA shipments. Yes. Yes. So, lagay ko na lang yung details dito. Pero, kailangan ko munang paliwanag sa'yo. Paano ba tanggalin to? Diyan ka muna. So, sa nilagay ko dito sa logins, so, ito yung task about the Amazon support cases. So, you needed links. Kailangan mo ng Amazon Seller Central ni client. So, ito yung access, yung login details, and then yung password. So, ito yung link. So, magkakaroon ka ng one-time password mo na unless isa-save mo siya sa device mo para kapag paulit-ulit ka nagla-login, hindi mo na kailangan humingi ng one-time password ulit. So, ibibigay ko sa'yo for the first attempt ng login. Ano yun? Ayan, kung kailan nag-record ako. Okay. Next na kailangan mong link is yung OneDrive. So, dito nakasave or dito yung official na Excel sheet ni client. So, parang yung pinaka-master list natin. So, eto siya. So, nandito yung lahat ng tasks. So, yung sa'yo, ito, sa FBA Reconcile Log, and then yung iba, sa ibang VA. So, dito, FBA Reconcile Log, dito natin ilalagay lahat ng details ng mga cases. Kung kailan natin sinabit yung date, and then yung shipment created, papakita ko sa'yo, case ID number, kung paano siya lagyan ng entries dito. Tapos, itong Seller Central, ayun, bibigyan din kitang login, tapos kung paano mo siya ma-access. So, guide na lang kita kung saan ka pupunta dito sa Amazon Seller Central ni client account. Tapos, OneDrive, spreadsheet for status of case. Ayusin natin. So, ito. Itong link na to, ito yon yung spreadsheet na copy ni client. So, kailangan organize tayo dito. Tapos, bukod sa worksheet mo, di ba, ito yung worksheet mo, meron kang reconcile log na tab dito. So, parang copy lang nito yung ilalagay mo dito sa worksheet mo. Pero, ang pinagkaiba lang ng copy ni client at copy mo, dito yung parang pinaka-master list natin. So, kailangan walang duplicates dito. Tapos dito lahat
ng updated na status ng case, kung ano nangyayari, kung may napasa na ba tayong documents, kung na-resolve na ba yung case, kung naghihintay pa rin ba tayo ng response from the Amazon support. And then for the week, kung ano yung mga nakuha nating reimbursements at yung mga na-resolve nating cases at yung mga naipanalo nating kaso, isa-summarize natin dito sa sa worksheet mo. For example, for this week 2 ng November 2020, ito yung mga shipment IDs and then yung status nila kung resolved ng case for this week. Ito yung mga previous week kasi hindi masyadong naayos ng dating. So, chinek ko pa siya. Kailangan ko pa muna i-summarize lahat from the start ng work niya, and then yung magiging susunod nun dito sa baba, yung every week na. So, ikaw na yung mag-aayos nun. Tapos, logins. So, ito yung spreadsheet na yun. So, yung unang kailangan mo, yung Amazon account. Pangalawa, maglalagin ka dito sa OneDrive para ma-access mo tong spreadsheet client. Yung recorded video. Itong mga naturo ko sa kanya, hindi ko alam kung mapapakinabangan mo, pero brain ko na lang iba. Check ko to. Sakaling okay, hindi ko siya papalitan. Pero for now, kailangan ko muna siyang palitan. So, yung rules lang natin na tatandaan is kapag gumagamit ka ng screen meter, hindi ka pwede mag-work ng iba. So, kailangan yung kung ano lang yung task na binigay sa'yo ni client, yun lang yung work mo. Hindi ka pwede mag-YouTube, hindi ka pwede mag-Facebook or anything. So, kasi namo-monitor nung timer. So, mahuhuli ka kapag may ibang ginagawa. And then, second rule is yun, wag mo kakalimutan na gumamit ng timer and mag-clock in dito sa ating Skype group. Kasi kung wala kang hours na log, wala kang payout. So, yun dalawang yun ang importante. So, right now, pwede ko na ituro sa yung pinaka-task mo. So, FBA reconcile log. Ulitin ko na lang siguro kasi kailangan kong ma-discuss sa'yo itong mga naumpisahan na ng dating VA. Hindi niya maayos. Okay. So, ganito kasi nag-work ang FBA reconcile log. Alisin lang natin tong mga distractions. So, first, yun, login tayo sa Amazon Seller Central. So, ito yun. So, once na nakalagin ka na sa Amazon Seller Central account ni client, punta ka lang ng inventory and then manage FBA shipments. So, dito, ang kailangan nating i-monitor is yung mga cases na na-closed na nila. So, filter natin as closed. Tapos, siniship kasi yung mga items na tinitinda ni client sa fulfillment center or sa warehouse ng Amazon. So, eto, nag-ship tayo ng 89 total of items. Pero ang na-receive lang nila sa Seller Central is, sa fulfillment center is 64.
So, may kulang. So, pag may mga ganyang discrepancies, kailangan nating i-reconcile. Okay, so everyday, kailangan mo i-monitor kung anong shipments yung may mga discrepancies. So, pag ganito, ship 38, na-receive din nila 38. So, walang problema. Kahit na-close na, walang mali. So, monitor mo lang siya. So, once na meron ka na-caught na may discrepancies sa isang shipment, i-record mo siya dito sa FBA Reconcile Log. So, kunin mo yung shipment ID, highlight, copy. So, tingnan mo muna kung merong na-record na si dating VA na parehong shipment ID. So, Control F, then Control V, paste. So, ibig sabihin na wala. So, pwede mo siya idagdag dito sa list. So, FBA shipment ID, double click, i-paste the shipment ID, and then, balik ka doon. Right click, open link, new tab. Okay, so dito, click mo tong reconcile. Inventory placement is complicated before you can reconcile shipment. There needs to be enough time for your products to reach their intended fulfillment center. So, hindi pa nare-reach ng shipment yung fulfillment center ng Amazon. So, pwede mo rin siya makita dito sa shipment events. Received, fulfillment center, October 19. Na-close na siya noong November 16 lang. So, recently lang pala. So, pag ganito, it takes time pa para makapag-reconcile ka. So, kapag ka ganito yung nakita mo, lagay mo lang tong status na to. The shipment will become eligible for investigation on November 16. So, naka-PST time kasi sila. So, anong oras na ba sa kanila? So, Sunday pa lang sa kanila, 9 p.m. So, bukas pa siya officially sa 10, Tuesday. So, bukas mo siya i-monitor kung pwede na siya i-reconcile. Pero for now, ito lang muna yung ilagay mong status. So, status, revisit, not started, di pa nasisimulan yung case, pero pwede mo na lang simulan yung case. Pero since wala pa tayong case na kailangan i-open, hindi siya not started. Need more info kapag meron tayong hingin na more information or documents kay client. Pending Amazon response, once you open a case, tapos naghihintay ka ng reply ng Amazon support, pending Amazon response. Revisit, so hindi pa siya pwedeng i-open na ng case, so i-revisit natin ulit by tomorrow. So, resolve, pag na-resolve na yung case or nakuha na natin na nag-grant na tayo ng reimbursements, cannot resolve pag di natin ma-solve yung case. So, pag nag-resolve tayo or na-resolve na yung case, ito na lang si Nikki na lang yung bahala na mag-click nito. So, for now, revisit muna. And then, lagay mo na lang sa comments kung ano yung status niya dito. So, babalikan natin siya. Ibig sabihin. So, after nun, wala ka pang item na kailangan lagyan ng entry dito. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung item na may kulang eh. Kung magkakaroon ba, anong kulang nitong 89, 64, 25 units. So, missing 25 units out of 89 na total units na pinadala dun sa fulfillment center. So, wala ka pang idea kung ano yung 25 na missing units yun. Missing units nga ba siya or lost items na siya? Kapag na-lost nila Amazon yun, hihingi tayo ng reimbursements. Kapag missing,
Ibig sabihin, ipapa-research natin sa kanila kung nasan yung mga nawawala nating items. Nasan yung 25 units. So, yun yung sasabihin natin sa case. So, for now, wala ka pa naman case na kailangan i-open. So, hindi pa siya kailangan sabihin. I-monitor pa natin siya until tomorrow sa atin. So, maghanap tayo ng ibang case na pwede natin i-open para makita mo kung paano mag-open ng case. So, ito, may discrepancy. So, nag-ship tayo 91, pero ang nakita lang or dumating lang dun is 90. So, missing 1 unit. So, try natin i-double check kung na-record na ba ng dating VA ito. Reconcile log, Control F. So, hindi pa. So, lagay mo lang siya dito. And then, natin kung pwede na ba siyang i-reconcile. Or, yun. So, ito. Pwede nang i-reconcile kapag ganito yung nakita mo. So, meron tayong isang missing units. Ito yung unit na yon. Ito yung SKU. So, copy mo lang itong SKU dito. So, dito. And then, kung ano pa yung ibang kailangan. So, missing. Palagi tayong missing. Missing, tas kung ilang unit. 1 unit. And then, kung kailangan mo na ba mag-open ng case ID, let's see. So, bigyan mo na kitang example. So, copy. And then, ano yung shipment ID? Copy-paste ko lang siya dito. So, syempre, missing tayo ng 1 unit. So, paano ba natin i-report to na missing tayo ng 1 unit? So, ship 24, 23, negative 1. So, lagi ka na magsaselect dito ng please research. So, ipapa-research natin sa kanila. So, kapag ganito, pwede mong i-preview yung request mo kung mag-proceed siya. Kasi para malaman natin kung mag-a-attach tayo ng additional documents or proof natin na meron tayong item na ganito na 24 pero kulang yung allocate nila. So, may times kasi na hindi mo pwedeng i-proceed yung case kasi lalabas. Hindi siya must be uploaded in order to submit this request. So, kapag ganito yung lumabas, hindi siya makakapag-proceed, hihingi tayo ng document or any proof na file kay client. Tapos, pag sinend sa akin ni client na sa email, ipo-forward ko sa'yo. So, itong file na to or proof na to is para dito sa shipment ID na to for the reconcile log na tab. So, kapag ganito, pwede mong balikan tong case na to. So, malalaman mo naman kung paano kasi ni-record mo dito yung shipment ID. Tapos, pupunta ka lang ng inventory and then manage inventory. So, for example, this one, babalikan mo siya. Kunin mo tong shipment ID. And then, manage FDA shipments. Tapos, isa-search mo yung shipment ID. So, dito, search by shipment ID. Go and then track shipment. So, mababalikan mo na yung section na yon. Kung saan pwede mag-reconcile. So, reconcile na tab. And then, choose file. I-insert mo dito yung file na kailangan i-attach. And then, kung may additional comment si client na gusto mong ilagay, i-paste mo lang siya dito. And then, preview request. And then, makikita mo dito na submit or open the case. So, automatic, pagka na-submit mo yung case, magkakaroon siya ng case ID number dito. So, dito mo ngayon ipipaste yung case ID number niya. And then, lalagay yung date,
doon natin siya sinubmit kung kailan tayo nag-open ng case. Tapos, shipment created, makikita mo siya dito. So, shipment events. Ilalagay natin is yung date kung kailan nila na-receive sa fulfillment center items natin. So, itong date na to, tinatandaan natin to kasi within 9 months lang siya pwedeng requestan ang reimbursements kapag may mga missing or lost units tayo dito. So, for now, yung missing 1 units natin, hindi natin kailangan madaliin kasi meron pa tayong 9 months para mag-request ng reimbursement kung nawala nila yung isang missing units dito sa shipment na to. Pero syempre, hindi natin hihintayin yung 9 months na yun bago mawala. Meron lang talagang mga shipment IDs na napabayaan si client before. Kaya yung ibang pwede pang makahabol ng within 9 months, ino-openan pa namin ng case. So, for now, kung ano yung pwede nating masubmit na natin na document or ma-open na case para hingan natin sila ng reimbursement if nawala sila, gagawin na natin yun para ma-resolve na natin kaagad. So, ganyan. So, every day, hahanapan mo lagi ng discrepancies dito. Tapos, i-enter mo lang kung ano yung data dito about dun sa shipment ID na yon. May araw na walang bago pero may araw na araw-araw marami. So, palagi mo lang siya i-monitor yung mga na-close na. Yan. Tapos, yun, palagi mo i-check kung meron na bang entry dito before and kung wala pa. So, kahit makailang page ka dito, as long as wala pa dito sa spreadsheet ni client, kailangan mo ilagay dito, kailangan natin hinga ng reimbursement hanggang sa i-grant nila tayo ng reimbursement, tapos doon natin i-inform si client na nakahingi tayo ng reimbursement ng gantong amount, tapos para sa isang unit or para sa 3 unit kung ilang unit yung nandito sa shipment ID na to. So, ngayon, after mo ma-check lahat ng bago or nang wala pa rito, itutuloy mo naman ngayon yung mga ibang case na hindi pa nare-resolve ng dating VA. So, kung babalik tayo from the top ng list niya, shipment created, date submitted, hindi na niya na-record dito kasi cannot resolve to eh. Nakalagay dito, tingnan natin yung shipment ID. Shipment ID, track shipment, shipments, shipment events, na-receive siya sa fulfillment center noong January 8. So, di ba 9 months lang, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. So, hanggang October lang siya pwedeng hinga ng reimbursements kung sakaling may mga missing units tong shipment na to. So, hindi na siya eligible for reimbursement. Kaya yun yung nilagay na status dito. And cannot resolve. So, pag mga ganyan, hindi na kailangan ng ibang entries pa dito. So, ito, revisit, send follow-up. So, ito, pwede nating alamin kung ano nangyari sa case na to. So, may naka-insert note, close case ID. So, ang kailangan natin yung current na case ID. So, copy mo yung case ID. Pwede mo siya makita sa Amazon Seller Central. Punta ka lang ng help. Tapos,
Nag-iba na naman yung ano nila. So, punta ka dito sa case log. And then, search for, enter mo dito yung case ID. Then, view. Creation date, October 16. View. So, ano na ba nangyari sa case na to? So, yung huling activity dito is November 12. We are waiting for new available information. So, from the start kasi, ito yung mga SKU na mayroong missing 6 units. So, tatlong item na may kulang na 6, 4, 6 and 4 na missing units na pinapa-investigate natin sa kanila no October 16. So, sumagot sila no October 17. We receive your request. When we receive shipments, we funded this we automatically initiate investigation on our behalf. Shipment. Investigation report on second physical account, quantity, items marked investigated. Karamihan kasi ganito yung makikita mo status investigation completed, shipment contents. Tapos na yung investigation, automatic investigation na ginawa nila on their end. Pero may kulang pa rin. So pagka ganito, we have completed an additional check response here. We have no record of receiving the units in question. So, hindi nila tayo ginagrant ng reimbursement kasi nakumpleto na daw nila yung investigation and physical count sa fulfillment center nila. So, pagka ganito kasi, minsan, hindi kami tumitigil, nahingan pa rin sila ng reimbursement. So, parang sinasubmitan pa rin namin sila ng mga proofs or any screenshots basta na magpapatunay na sa gantong total units talaga yung sinend namin sa fulfillment center nyo eh. So, responsibility nyo yan para hindi iwala yung mga items namin. Kaya dapat, kung nawala nyo, i-reimburse nyo sa amin yung parang pinaka-value ng item na yon na binibenta ni client. So, kapag ka ganito, di ba katulad ng pinaliwanag ko sa'yo kanina, pwede kang ganito, siselect mo lang yung missing units, tapos preview your request, and then magsasubmit ka ng case, may lalabas na case ID number dito, then yung case number ID na lalabas dito, pag sinearch mo siya sa Amazon case log, ganito yung magiging itsura niya. So, yung SKU ng item na yon, and then yung kung final discrepancy, ganito, -6. Then yung action required na kailangan gawin ng Amazon support, please investigate. So, i-monitor mo dito yung mga response nila. Tapos, sasagutin mo lang kung may reply sila. Dapat kasi within 3 to 5 days kasi, pwedeng hindi ma-automatic close yung case na yon. Kung makakasagot ka within the day or the next day, mas okay. Pero yung pinaka-maximum niya is 3 to 5. After nun, 3 to 5 days, wala ka pa rin sagot, magko-close automatically yung case. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-reply dun sa case na yun. Hindi ka na pwedeng makapagsagutan sa kanila. Mag-open ka na naman ng panibagong case. So, magkakaroon ka na naman ng panibagong case ID. Which is hindi okay. Kaya hanggat maaari, sagutin mo sila dun sa case. Tapos, hindi ka naman as in literal makipagsagutan or makikipagtalo. Kumbaga, ipapaliwanag mo lang sa kanila ng maayos na kailangan nilang i-reinvestigate if possible kasi meron tayong gantong total of units na binibenta para kay client. Pero since hindi nga nila makita or na-count na nila or automatic investigation completed na on their end, baka pwedeng i-reinvestigate pa muna nila kasi kailangan natin ng reimbursement
para dun sa mga units na nawala. So, if may case na hindi may iwasan na na-close talaga at hindi ka na makapag-reply, tapos kailangan mo mag-open ng panibagong case, punta ka lang dito sa help ulit. Tapos, manage FBA shipments. I have already shipped my products, update shipping plan, get support, selling on Amazon. So, dito sa section na to, pwede ka ulit mag-reopen ng case. Pero i-reference mo yung old case ID number para ma-check nila yung dating naging conversations. Tapos, huwag mo kakalimutan na insert note mo siya dito. Kung katulad nito, may nag-close case na siya before, nag-reopen lang ulit. Pero yung dating case ID number, nandito lang para may reference tayo. Tapos, yun. Aayusin mo lang dito yung item. So, like this, like in this shipment ID, check natin siya. Truck shipment. Reconcile. No longer eligible. Hindi na pwede. Hanap tayo ng pwede pa. For example, this one, copy. Truck shipment. Reconcile. Ay, ano ba yan? Maghanap na tayo ongoing. Copy. Reconcile. Sa? Website, web pages. Ayun nga, kaya nga importante yung link eh. Updated yun. Oo nga. Kaya nga yun yung kailangan natin i-monitor para alam natin yung mga wala na. Pending Amazon response. Sige, ito na lang kunan natin. Nasaan na ba tayo? Yun, pag sa isang shipment ID, maraming items na merong discrepancies, babiyahin mo lang yung format na ganito. Parang mas gusto nga ni client ganito eh. Ito lahat. Tapos, ito, isang unit yung kulang, sunod 3. Sunod 1, 2, 2. Sa tingin ko mas maayos to, ganito, kaysa sa ganito. Kasi malaki sa space eh. Ewan ko kung anong gusto ni client. Ganito na lang. Kasi para pag nagkaroon ng amount or reimbursement, ma-organize natin na kung magkano sa isang missing units ng ganito, kung magkano yung reimbursement na nakuha natin. So, ganito na lang yung ayos. So, ngayon, hindi mo na kailangan balikan tong first item dito kasi hindi na siya pwedeng i-resolve. Ito naman, sa case na to, 0511 case ID number.
So, hindi na sila nagre-reply, oh. Isang beses lang nag-reply yung Amazon support. Ay, dalawa. Ibig sabihin, ayaw na nila tayong pagbigyan. Pagka, tinan mo, October 21, tapos nag-follow up tayo October 26, wala pa rin reply. October 27, natapos na yung October, wala pa rin silang reply. Wala nang pag-asa to. Ibig sabihin, ayaw na nilang replyan or hindi talaga nila ginagrant ng reimbursement. May attachment ba tayong ilagay dito? Ito lang, attachment, discrepancies. Palagay ko ito, screenshot lang ng Screenshot lang. Pwede pa ba ma-view to? Wait ha. Gusto ko lang malinaw lahat kasi. Reconcile. So, palagay ko, ito lang yung screenshot na pinakita niya. Ito lang. Ganyan yung sinubmit niyang screenshot. Ito. Please be informed that you can no longer do a manual investigation for your shipment ID for your shipment since it was automatically investigated by concerned team. We are merging this contact into existing case for this issue. So, ito ba yung dating case ID number niya? 003351 003351. So, ito nga. So, nadedetect nila kapag meron ng previous case ID yung nire-report natin. So, hindi na sila pumayag nung una. Kaya nag-reopen lang tayo ulit ng pangalawa. Nagbaka sakali tayo na pagbigyan nila. Pero this second time around, hindi na naman nila tayo pinagbigyan. So, ibig sabihin, hindi siguro sapat yung document, yung file na sinubmit natin. Kasi parang hindi naman sapat na, hindi kami pinagbigyan eh. Tingnan natin yung sinubmit ng dating VA. Wala, hindi ko na siya ma-view. So, ibig sabihin, yung gantong unit, hihingin ko yung copy ni client kung meron siyang document para dito. Requested invoices to Nikki. Nag-request na pala ako eh. So, kailangan ko siyang hanapin sa email kung binigay na ba ni client yung hinihingi kong invoice na pwede kong i-forward sa'yo. So, do we have receipts for these two items with shipment ID? Ito yun, yung shipment ID, dalawang unit niya na may kulang na 6 and 4 units. Hinihingan ko ng parang receipt or any proof na document na pwede natin i-submit kay client. Kasi yung sinubmit ng dating VA, siya, parang screenshot lang siya nung pinakita ko sa'yo kanina. So, meron nga ba? Here you go. Ito pala eh, may sinubmit si client. The first two items have what you're looking for. First two items, cream jar, back tin. So, ito pala yung pwede nating isubmit. So, gagawin ko sa iyo dito, i-forward ko sa iyo itong email na to.
ida-download mo tong receipt na to. Shipment ID, copy. Then, gagawin mo, download mo siya. Pwede kang gumawa ng sariling folder mo sa desktop mo or sa PC mo. Saan ko ba sinesave yung sa akin? Knickknacks. Dito na lang. So, save ko yung shipment ID. Save. Tapos, tsaka ako magre-reopen ng case. So, since dun sa existing case ID number niya, ayaw na nila mag-reply, magre-reopen ka ulit ng case dito. So, pwedeng gayahin mo na lang tong asa na ba yung case? Pwedeng i-reference mo na lang dito. Help. Case log. Yung dati niyang case ID number. Tapos, view. Since hindi na tayo makapag-open sa mismong ganito, hindi na natin ma-select ng ganito. Para magmukhang ganito, gayahin na lang natin to. Copy. So, balik ka dun sa kung saan nag-open ng case. Ito yun, yung case ID na yun, di ba? Ito yung item niya. Ito yung SKU, missing 6 and 4. Missing 6, 4. Yung shipment ID. Tapos, continue. Enter shipment ID. Copy. Next. Not yet eligible for investigation within 9 months. Hindi na niya tayo pinapayagan. Baka pwede sa ibang help. Tapos, I have already shipped my products, increasingly storage. Next. Status of shipment, problem in your shipment. Review problems in your existing shipment. Inbound performance summary. Review problems. Try lang. Pinaliwanag lang. Yan yung mahirap pag nahiyaan na kasing mag-close. Help. Iba na naman kasi yung menu eh. Get support. Determine. Selling on Amazon. Yun na naman. You would like to request for a investigation for the missing units on our shipment. Yun lang. Pag in-enter kasi natin shipment ID, lalabas
talaga dun yung madedetect nila. Kaya hindi talaga pwede. Pwede pa ba nating replyan yung case? 6 and 4. So, pwede ba pala, kaya lang nga hindi nga sila nagre-reply. Yung dating case ID number, copy. So, pag mag-open ka ng case, pwedeng edit mo na lang case ID number dito. Enter. Pag ganito, close na, wala nang makiklik na reply or reopen. Wala. Ang choice na lang natin is mag-reply na mag-reply dito. Pero hindi na nga sila nagre-reply. So, pagka ganito, hindi kasi in-insert ni VA yung tamang document. Kailangan ko na siyang i-escalate. So, kapag ka ganito na makukontento na ang isi-send mo lang na attachment is yung parang screenshot lang. Kailangan talaga yung document naman ito, senda mo sila ng ganitong screenshot. Although pwede naman na ito, pinapakita natin na ship 24 tas located 23 lang. So, patunay rin naman to na meron tayong pwedeng i-requestan ng reimbursement sa kanila. Kaya lang bukod doon, dapat meron tayong proof of purchase na katulad ng sinend sa atin ni client na ganito. Yung manggagaling kay client na i-insert natin doon sa case. Tapos, doon tayo magkakaroon ng laban na sa support ng Amazon. So, kailangan hihingan mo ko ng ganito. So, i-record natin to kasi ito copy. So, punta tayo sa to-dos. Control F. So, wala ka pang ganitong case. So, ganito mangyayari. Shipment ID, understood na kapag sa reconcile FBA shipments, case, shipment ID, tapos, lalagyan ko siya ng, sa reconcile log na tab, nasa row 9, yung details. Para lang meron tayong map. So, reconcile tab, row 9. Previous VA failed to submit invoice from client to use for the case. So, kapag ganito, ikaw yung dating VA, maglalagay ka ng comment dito na requesting for invoice. Pwede mong ilagay dito yung shipment ID. Or ako, pwede ko lagay dito yung shipment ID. Pero kung ikaw ang nakadiscover na meron tayong gantong shipment ID na kailangan ng invoice para sa gantong shipment ID or sa gantong SKU na item, pahingi ka sa akin ng invoice kay client. Tapos, maghihintay ka dito ng reply ko kung ibibigay ko ba sa'yo within the day or the next day. And then, monitor mo lang. Tapos, kulitin mo ko, follow up mo kung meron na ba. Basta wag kang titigil hanggat wala akong binibigay sa'yo. Kasi, kailangan kong hingin kay client. Tapos, kailangan mo i-confirm saan kung nakahingi ka na ba for today ng itong invoice kay clients.
kumbaga parang before the end of your day, palagi kang mag-confirm kung meron na ba akong tinake action dun sa hinihingi mo or nire-request mo na para na kailangan mo para dun sa case na yon. So for now, ang ano dito, meron na tayong invoice from the client. Kailangan ko na to need to submit to higher management. So kapag ka ganito, ako yung kailangan mag-take action dito. Nakausapin ko yung sa sa customer relations team ng Amazon support. So hindi na, ayaw na kasi dito Ayaw na nalang replyan, tapos hindi pa tayo makapag-reopen. Ibig sabihin, ayaw talaga nila i-grant. So kailangan ko na kumausap na kung sino ang higher position dun sa na yun. So next naman, ano ba pwedeng cannot resolve. Tapos yung comment dito, need to contact customer, ano ba? Seller relations team. Kasi may separate na team ang wait lang, check ko lang. Okay. Kontakin ko sila. Ako ngayon ang maghahawak ng case. Ganyan. So next, pending Amazon response. Hindi pa nagre-reply ba Amazon? So double check mo. So case ID, view mo yung case ID number. Hindi pa rin sila nagre-reply. So nakakatatlong follow-up na November 6 hanggang November 13. So pagka ganito, may possibility hindi na naman sila magre-reply. Ano ba ang problema? We would like to request reimbursement for the missing items of shipment ID. Sabi nila, was delivered past 9 months limitation. So lumagpas na naman ng 9 months. Check na natin, copy, inventory, manage FBA shipments. Tapos, shipment ID, track shipment. Magpas na ba ng 9 months? Shipment events, kailan dumating sa fulfillment center? February. So, March, April, May, June, July, August, September, October, November. November 3. So, lagpas na ng November 3, lumagpas na. Kailan ba natin ginawa yung report? March. Old case ID number. Reimbursement successful for two missing units. 2 missing units ng gantong item. So, detergent. So, ito. Wala naman dito. Closed case ID number, November 5. So, nakatatlong case na ID na pala tayo dito. So, no, first, yung itong original case ID. Nakakuha tayo ng reimbursement. 2 unit para sa gantong item. Tapos nung nag-reopen tayo ulit kasi siguro yung feedback ni client dito, nakukulangan siya sa reimbursement na nakuha natin. Kasi 2 units lang para sa gantong item. Mukhang marami yatang item na missing units. Reopen case ay case for 3 SKUs. Missing 13 units but only receive reimbursement for 2 units. So, kulang nga yung reimbursement. Kaya nagpapa-reopen si client ng another case.
tingnan natin yung previous case ID. Hindi na sila nagre-reply dito sa pinaka-latest. Kasi nga, past 9-month limitation na, November 5. Pero, baka dun sa previous case ID, baka nung time na yon hindi pa inaabutan ng 9-month na limitation. So, enter. So, kailan? So, September. So, ibig sabihin, humabol pa. According to reimbursement ID, yung binigay na reimbursement sa atin before, we weren't reimbursed for all the items that weren't found. So, ganito yung sinabi ni client. So, ibig sabihin, as per your email, I understand your concern. We received shipments quantity discrepancy with my initiative investigation. As part of the investigation, we perform a second physical count. We have completed additional check and response but we have no record of receiving the units. Sumagot si client, according to our report, we were supposed to be reimbursed for 13 units of this item, but we're only reimbursed for 2 units. So, pinagtatanggol talaga ni client na 13 units kasi yung lumabas dun sa record natin. Ibig sabihin dito 2 units. 13 units. Pwede pa ba i-check tong shipment ID? Hindi nakita eh. 13. Ito yata yun. So, ito ang daming discrepancy. So, hindi nila nakita, hindi nila binalik. Kaya talagang pinaglalaban ni client na humingi ng reimbursement. Kaya lang, mukhang ayaw na nila i-grant. Please know that the final result, ayaw na nila. Mukhang nakatatlong case ID na tayo eh. Tapos dito sa huling case ID, hindi na nila tayo nare-replyan. Copy. So, ano bang pwedeng gawin dito? Kailangan nilang mag-reply unless pag di pa rin sila nag-reply, pwede ka mag-follow up dito. You're still trying to check. You're trying to check to see if someone can accommodate us or can assist us dito sa case na to. Kung meron bang pwedeng mag-reply man lang sa atin para sa investigation nitong case na to. So, after you reply, monitor mo yung response nila. Kung wala pa rin, 6, 9, 13, sobra na. Kung wala pa rin hanggang Friday, sobra naman na. Sige, kung wala pa rin hanggang Friday, ilagay mo lang yung status dito na need to contact executive seller relations para ako na yung mag-aakyat ng case sa higher management. Matagal na to eh, hindi pa rin nila na-resolve sa naabutan na tayo ng 9 months. So, kailangan nating ipaglaban na kapag open kami ng case before the 9-month na limit na sinasabi nila, pero dahil nga hindi tayo ginagrant ng Amazon support ng reimbursement, kailangan ko na siyang iakyat sa higher management. So, next case, ganito.
kapag meron naman tayong case na na-resolve or ginrant nila tayo ng reimbursement, halimbawa, nag-reply sila dito sa, sa case na to. So, for example, for this one, copy the case ID. Tapos, tingnan mo yung case ID na yon kung ano nangyari. So, ganito. Missing units, ganito yung SKU, missing 1 unit, missing 8 unit, 1, 1. And then, naipanalo natin yung case dito. So, receive your your request to investigate items because we are not able to locate the missing units. We have initiated the reimbursement request on your behalf. Kailangan kasi natin i-confirm kung cash ba yung reimburse nila sa atin or unit, kung ilang unit or quantity ng item na yon. So, para ma-confirm natin, gagamitin natin tong reimbursement ID na ipoprovide nila. So, kapag ganito, copy mo yung reimbursement ID. So, syempre, lalagay mo rito, di ba? Reimbursement ID, pero yung sa total amount, or minsan kasi hindi sila nagsasabi kung magkano eh. So, malalaman mo lahat dito sa reimbursement ID. So, pupunta ka lang dito sa reports, fulfillment. Payments. Reimbursements. Reimbursement ID. Paste mo siya dito. And then, last 365 days. Generate report. So, ito yon. Para sa gantong unit, nag-match pa siya. Mighty Mesh Pot. Mighty Mesh Pot. Isang unit yung na-missed or na-lost nila. So, kailangan natin ang 1 unit. Tapos, amount total. So, quantity reimbursed as cash. Ito. Kapag quantity reimbursed inventory, ibig sabihin isang unit yung binabalik sa atin. Pero this time, isang unit in cash yung binalik nila amounting to $10.71. So, lalagay mo lang dito 10.71 para sa isa. So, minsan kasi lang unit, gantong amount, malalaman natin, isa lang binalik. So, ibig sabihin, re-replyan natin sila ulit sa case na have 8 units na in total na nawala sa gantong item na to, pero ang reimbursement lang na binigay nyo is 7 lang. 1 lang. So, meron pa kaming pwedeng 7 units na pwedeng hinga ng reimbursement. Kaya natin i-investigate or chine-check mabuti yung reimbursement ID dito na binigay sa atin. 30. So, na-check naman siya. So, yun. Kapag ganito, yung case, ibig sabihin resolved. Tapos, quantity reimbursed as cash. Pero if unit, palagi mo sabihin quantity reimbursed as inventory. Pero since wala namang inventory binalik sa atin, lahat cash, reimbursed cash. Tapos kung kailan yung date na nag-grant tayo ng reimbursement. Okay. So, lang. And then, halimbawa, every Friday kasi, or every end of the week, sa gantong week na to, ito yung mga nakuha nating reimbursement. So, copy-paste mo siya dito sa worksheet mo, dito sa reconcile log. So, as of second week of November, ito yung mga items na may reimbursement tayo. Paste mo dito lahat ng details. Yun. Nakalagay dito yung details na kung magkano, reimbursement ID. So, parang ganito lang din. Lahat reimbursed. Tapos, yung susunod,
doon sa baba. Una, reimbursements na ano yung mga nag-grant na reimbursements sa atin. Pangalawa, ano yung mga ongoing cases pa rin or mga open cases pa rin na hindi pa rin natin na-resolve. So parang isa-summary mo lang siya. Every week yun. Para alam natin for the next coming week, ano-ano pa yung mga items na kailangan natin balikan dito or i-double check. Kasi kailangan na natin i-ignore yung mga na-reimburse na. Unless magre-reply pa sa akin si client na ayoko ng gantong total of reimbursement. Gusto ko marami pa or kailangan natin ma-check na kulang pa tayo ng isang reimbursement. So ibig sabihin, pwedeng maglagay ng comment si client dun sa report natin for the week. So pwede natin balikan ulit yung case as long as ito yung parang pinaka-original na copy ni client. Tapos dito sa report, yung i-report natin sa worksheet mo, yung every week lang na summary. So, medyo complicated or hindi mo masyado naintindihan yung tinuro ko. Sabihin mo sa akin. Tapos, ano naman hindi ka makakuha ng information dito sa help section kung ano yung ito, FBA inventory reimbursement. Kung ano yung mga policy, pwede mo siyang reviewin. Item is registered in FBA time it is lost or damaged. Eligible yung case na yun or yung shipment na yun kapag registered siya as lahat naman ng item ni client FBA registered yan eh. So meron kasing dalawang klaseng items dito si client. So isang FBA fulfilled by Amazon or merchant fulfilled. So pag sinabi natin fulfilled by Amazon, ito yung mga items na nasa warehouse mismo ng Amazon. So sila yung bahala kapag may order, sila yung bahala mag-ship, tapos sila yung bahalang mag-take care ng mga items natin. Kapag fulfilled by merchant naman, yung mga items, ibig sabihin ito yung mga items na nasa warehouse ni client. So, wala siya sa Amazon. Parang on hands na stock niya. So, malalaman mo kapag merchant yung listing is, yun, by filtering this one, tapos letter M yung simula ng SKU. Merchant listings, yun. Tapos, kapag Amazon Fulfilled naman, meron siyang letter A na ganito. Amazon Fulfilled. To, letter M, merchant, Amazon, merchant. So, ganon. So, may case kasi dito na lahat ng items na gusto ko makita pero yung merchant fulfilled lang tapos merong nakalagay Amazon dito. Change to fulfilled by Amazon. So, hindi mo kailangan pala intindihin yun kasi hindi mo naman yun eh. Hindi mo naman task. So, concentrate ka lang dito sa FBA reconcile log muna. So, kailangan wala kang case na mapabayaan na ma-close dahil hindi mo nare-replyan or anything. Tapos, hindi natin hahayaan mag-close yung case hanggat hindi nare-resolve or hanggat hindi tayo nag-grant ng reimbursements. So, yun lang. Kapag ka may extra time, try mo lang naman basahin to kahit yung summary lang. Kasi ang pinaka lang naman, most likely, yung kailangan mo lang naman tandaan is yung 9 months na limit kung kailan mo pwedeng requestan ng case yung isang shipment ID. Katulad nito. So, malalaman mo dito sa shipment events kung kailan nila na-receive sa fulfillment center. So, yun yung start ng counting after 9 months. Hindi na pwede. And then, malalaman mo kung pwede na siyang i-reconcile kapag
kinlik mo siya dito, ibibigay niya sa information kung kailan siya magiging eligible for investigation. Kapag ka ganito, i-update mo lang yung status para alam kung kailan mo siya babalikan. And then kapag pwede na siyang i-reconcile, lalabas dun kung anong units yung kung ilan missing yung quantity ng unit na yon, tapos kiklik mo lang yung please investigate missing units, please research, ganon. Tapos yun, magre-reply ka lang dun sa case ID na pwede mo pang replyan hanggat open pa siya kung wala pang reply yung Amazon. Or kung may reply na yung Amazon, tapos meron silang pinagagawa or hinihinging document, inform mo lang ako, tapos sabihin mo sa akin, para kung hindi mo alam yung gagawin, tanong mo sa akin. So, matututunan mo yun naman along the way eh. So, hindi mo naman siya agad matututunan na alam mo agad lahat yung gagawin. So, magtatanungan pa tayo kung ano yung iba't ibang response kasi makikita mo ng Amazon eh. So, kapag ka ganon, wala dun sa pinaliwanag ko sa'yo, tanong mo sa akin, tapos papaliwanag ko ulit sa'yo.